So ito na nga ha, nag-twinning na naman ang kulay puti mga kasombreros ang inyong Kathleen. Kasi dito yung di ba Sister Alden no nakaraan ay binlag natin yung yung sa Stars on the Floor nga niya na pag-imbita no at saka kakulitan din. Of course sabi niya kaya niya pang sumabay mga kasombreros sa sayawan. And then si Ma'am Catherine ito, sobrang kulit rin Ma'am Catherine. Nandila ba naman ang inyong Ma'am Catherine mga kasombreros? If I'm not mistaken, nasa siya no, nasa IV clinic or something na magpapa-enhance ng kanyang skin mga kasombreros. So sobrang kulit kasi 'di ba habang binibidyohan siya ay parang dila siya mga kasombreros. Sobrang blooming ni ni Mrs. Fulkerson mga kasombreros. Tapos ang ganda ng pilik mata tapos ang dila tapos sabay smile mga kasombreros. Sobrang kulit at sobrang ganda ng inyong box office queen dito mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito kasi yung BGYO, yung si JL ng BGYO mga kasombreros. Kung hindi niyo po alam, ang BGYO po ay sikat na isang boy group din po no dito sa ating bansa no para silang although mas angat talaga ang SB19 pero ang BGYO mga kasombreros ay sikat din po no. And then parang meron yata silang bagong album na po no. This was founded na buo noong 2018. So parang tinawag niya si Catherine dito. So hello Tika, parang nag-guest kasi sila sa sa Pilipinas Got Talent. So parang hinahangaan at saka sobrang crush na si Ma'am Catherine kung kaya napatawa
parang binigyan siya ng pagkain. Tapos sabi niya, wow, niyaya mo ba ako magpakasal? Sabi nga. Tapos parang binatukan sa mukha. Tapos sabi niya, nek mo. Tapos sinabon ni Catherine, mga kaso. Sobrang cute ni box office queen dito. So sino mag-aakala na na tao dito na maging box office queen ang Babyng Ere, no? Mga kasombreros. So sobrang cute at saka sobrang kulit lang ng inyong soon to be Mrs. Fulkerson. Alright, sila actually sa ating Kathleen items ha. Sana po ay, pero abang-abang pa kayo sa marami tayong updates mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and pagpalain pong bata. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title natin, 300 lang. Bakit kaya? Ang kwentong ito mga kasombreros ay sa Biblia, sa Old Testament po, no, sa Judges chapters 6 to 7. So medyo mahaba ito. Ikakwento ko na lang. So ito po yung istorya ni Gideon at ang kanyang 300 men or soldiers mga kasombreros. Judges yung ni-raise or inappoint ni God mga kasombreros at that time. Kaya nga tinawag po siyang Book of Judges kasi wala pang hari, no? Wala pa sina King Solomon, sina King David mga kasombreros para manguna sa bansang Israel. And ang istoryang ito mga kasombreros nakasama si Gideon bilang leader nila, no? After ni Moises mga kasombreros at tsaka nila Joshua sa Exodus ay sobrang ganda po nito. And yung istoryang ito ay one of the most remarkable examples of faith, no? At saka divine strategy. Kumbaga pa, maka-Diyos na estratehiya or technique mga kasombreros at plano sa Biblia nor sa Scripture. So their story isn't just about an underdog victory. It's a powerful reminder of how God often uses the least likely to accomplish His greatest plans. So kasi siya, ang storya dito mga kasombreros ay nagpatawag, no, si Gideon ng ng meeting ng assembly na kung saan nga pipili siya ng mga tao para labanan ang mga kalaban mga kasombreros. So at that time ay kinoconquer sila, no, or parang inaapi-api mga kasombreros ng mga kalaban or mga karating bansa nila. So God ay pinatawag si Gideon na kung saan ay isa sa mga least din, no, isa sa mga talunan at saka mababa sa kanilang angkan. So si Gideon po ay minaliit yung kanyang angkan at ang kanyang kakayahan mga kasos. However, God appointed and assigned him para po pangunahan no maging leader mga kasombreros. So yun, no, ito yung number of people or number of men mga kasombreros, 32,000 yung pinakauna na pumasok or pumunta doon sa assembly or sa meeting na pinatawag ni Gideon para nga makipaglaban sa mga kaaway mga kasombreros. However, nireduce ito ng Panginoon, no? Ginawa niya itong 22,000 at saka yung pinakahuli nga dito mga kasombreros ay 300, no, yung nakapasa sa test. Isa ito actually sa pinaka-unique na na storya when it comes to fighting the enemies of God. And this story demonstrates reliance on divine guidance over human ability or tactic or logic mga kasombreros. Kasi sabi ng Panginoon, ito yung pinakatumatak talaga dito mga kasombreros. 32,000 ha. Kumpara mo sa 300, di ba wala man lang sa 10% ng number nila mga kasombreros yung kinuha ng Panginoon. Kasi ito yung sasabi ng Panginoon na kapag madami sila, baka magtiwala sila at iisipin nila na dahil sa aming kakayahan, dahil sa aming pagiging matatag at pagiging matapang ay naipanalo namin ang laban. So yun ang sinabi ng Panginoon na, kasi di ba may mga times na kaya sinasabi mo, ako pa. So parang nanalo ka and you don't give praise to God because you yourself ay sinasabi mo at saka inaakala mo, iniisip mo na ang panalo ay ikaw ang nagpapanalo sa sarili mo. Parang ganon mga kasombreros. So, and yung pag-select mga kasombreros, kumaga pa yung pagpili sa mga taong ito, no, 300 mga kasombreros ay yung sa tubig, no, isa yun sa pinakatumatak din. Gideon led his remaining men to drink water as instructed by God. Their method of drinking determined their readiness for battle. So, sino ba yung mga handa talaga na makipaglaban, no? Kung kaya yung mga tao na yung mga men, mga kasombreros na uminom gamit ang kanilang
bunga. Kasi parang parang ano, inom aso, yung parang dila na lang diretso, tapos yung iba lumuhod, yung iba naman nakatayo, parang sinalok yung kanilang mga kamay, mga kasembreros. So, doon pinili ng Panginoon, mga kasembreros, yung kumaga pa yung mga taong kanyang gagamitin. So, God's selection highlighted the humility over pride. So, yung kumapa yung yumuko at saka by 300 men who leapt, I will save you and deliver the Midianites into your hand. So, dapat hindi tayo nagre-rely sa ating sariling kakayahan or sa sariling ability natin, mga kasembreros. So, vigilance, okay? Tayo bilang mga present na mga warriors and kumapa battlers, mga kasembreros, no, mga sundalo and soldiers, ay dapat meron tayong vigilance sa mga kasembreros. Ito yung 300 men na napili ng Panginoon, no? Their faith wasn't passive, it required action. By remaining faithful under pressure, they embodied complete surrender to God's purpose. Ang pinaka-lesson dito sa ating buhay, mga kasembreros, ay yung pagtitiwala, no, sa plano ng Diyos. So, ang journey ni Gideon, mga kasembreros, ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-surrender ng ating mga personal doubts, ng ating mga personal abilities, ng ating mga personal talents, tapos sundin natin ang Panginoon at ang kanyang mga direction, mga kasembreros. And how to do that? Syempre, ng pagbabasa sa Biblia, mga kasembreros, araw-araw. And then, yung ating mga pastors, yung ating mga leaders, mga spiritual friend, mga spiritual family, mga kasembreros, yung mga kasama natin sa pananampalataya. And then, yung ating magulang, for example, no, yung mga guidance at saka mga advice nila, mga kasembreros, ay napakahalaga po nun. Even though his initial fear, he obeyed every instruction from God without hesitation. Kasi si Gideon, unang-una talaga sa lahat, ay matatakotin siya at saka ina-underestimate niya yung kanyang kakayahan, mga kasembreros. However, pinalitan yun ng strategy, ng power, ng strength at saka ng tactic, mga kasembreros. At wisdom, syempre, ng Panginoon, mga kasembreros. So, God's strategy defied logic. Kung may logic ang tao, challenge yun ng Diyos, at yung strategy ng Panginoon, divine strategy ng Panginoon, mga kasembreros, ang nanaig. Reducing an army from 32,000 to just 300 would seem reckless by human standards. So, sa mundong ito, di ba, kapag marami kang sundalo, kapag marami kang mga soldiers, mga kasembreros, ay panalo ka. Kapag ikaw ay bansa na milyon-milyon ang mga soldiers, kumpara mo sa mga bansa na 100,000 lang, syempre mananalo yung milyon-milyon, mga kasembreros. However, yung way ng Panginoon dito, yung kanyang pamamaraan, mga kasembreros, ay ini-ensure niya, sinisigurado niya na yung tagumpay, victory at triumph ng Israel ay i-glorify siya, mga kasembreros, at hindi yung kani-kanya mga sarili. Kasi kapag masyado kayong marami or kapag masyado kang magaling, pinupuriin mo at pupuriin mo na lang yung sarili mo, mga kasembreros, which is mapaayaw ng Panginoon na masyado tayong mayabang sa ating mga sariling kakayahan. That is why, no, Judges 7:2, the people who are with you are too many, lest Israel claim glory for itself. So yun ang sabi niya, mga kasembreros. Kapag tayo po ay may tagumpay, kapag tayo po ay may achievements, kahit mga maliliit lang na bagay, mga kasembreros, parati nating pasasalamatan ng Diyos. Kahit sa pagkain lang natin, no, let's open our mouth, let's open our lips, mga kasembreros, and our hearts sa pasasalamat, no, gratitude, praising God, mga kasembreros. So, ang victory ni Gideon at saka yung kanyang 300, may movie actually ito, may pelikula ito, mga kasembreros, na 300. Kung napanood niyo po, mga kasembreros, no, nagpapatunay ito na yung number ng tao, ng dami, mga kasembreros, doesn't matter sa Panginoon. Ang importante ay may pananampalataya, no, may pagtitiwala tayo sa kanya na He can do all things, no, He can make us win, we can make us victorious, mga kasembreros, through His divine assistance and His divine intervention, mga kasembreros. So, hindi logic, hindi yung ating sariling kakayanan. Yes, of course, binibigyan tayo ng talino, binibigyan tayo ng strategy, but kapag hindi natin siya pinuri at the end of the success, at the end of the victory, mga kasembreros, ay dun po tayo nagkakasala. No, this narrative encourages me or us to embrace humility and vigilance while stepping forward in faith. Just like Gideon's army, na 300 nga, we're called to rely on God's power rather than our own abilities, knowing that He can turn the impossible into reality through our unwavering trust in obedience. So dapat as we go along, mga kasembreros, sa ating pananampalataya, sa ating ginagawa araw-araw, ay dapat po tayong manalig sa Kanya and let us praise Him and thank Him
for everything that He does sa ating buhay. Kasi siya lamang ang ang dapat papurihan mga kasambreros. Kung meron man, syempre yung mga taong tumulong sa atin, but the highest, yung pinakamataas na papuri at pagsamba ay dapat na ibinibigay sa Kanya mga kasambreros. Kasi sino bang nabigay ng kaibigan natin, ng mga friends natin, yung family natin, sa Kanya lahat, no? Ang buhay natin ay utang natin sa Kanya mga kasambreros. That is why lahat po ng papuri ay sa Kanya lamang. Alright, sinampo in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, divine, strategical, and the author of our faith, the author of our wisdom, the author and giver of love mga kasambreros. In Jesus' name, amen and amen. See you sa next segment po mga kasambreros, paalam po. I love you.